No wonder mga kaibigan kung bakit galit na galit po talaga itong si Basti Duterte dito kay General Torre. Eto na mga kaibigan, isang panibago na naman na nabuko itong si General Torre. Nabuko na naman niya mga kaibigan ang ginagawa po ng mga pulis ng Davao, no? So, isa rin pala itong reason na ito mga kaibigan kung bakit niya pinagtatanggal yung mga yun at pinalitan. Kasi nga, bukod sa minamanipula na nila mga kaibigan yung logbook, no? Meron silang tinatawag na sanitized logbook na kung saan doon mga kaibigan, yun yung sinasubmit nila para magmukha na low crime rate ang Davao. Hindi nila sinasubmit yung tunay na logbook na kung saan nandun mga kaibigan yung mga nire-report na mga krimen. So, minamanipula nila yun mga kaibigan. At eto, nakita din ni General Torre na pati pala ang CCTV, mga kaibigan, hindi po pinapaandar ang mga CCTV. At sabi nga po dito sa video na papanoorin natin, sabi po ni General Torre, siya pa ang nagpaandar ng CCTV. Napakatagal na hindi po pinapaandar ang CCTV. So, ano yun? So, ibig pala sabihin mga kaibigan, kapag merong mga nangyayari sa Davao City ay hindi pala nakikita ng mga kapulisan? So how come nga naman na magkakaroon ng low crime rate ang Davao samantalang hindi pala nila nakikita kung may mga tao na lumalabag sa batas kasi nakapatay po ang kanilang CCTV? Diba? So, may something talaga. At guys, tatanong tayo, may basbas pa to ng mayor si Baste? May basbas ba yan? Mga kaibigan, eto expect na natin na sa mga darating pa na araw, mas marami pang madidiscovery itong si General Torre tungkol sa pamamalakad dyan po sa Davao City. At expected na po natin mga kaibigan na marami pa po siyang mga pasabog. Kita nyo? O, diba? O, mga kaibigan. O, ano sabi ni General Torre? Kaya pala galit na galit. O, panoorin po muna natin mga kaibigan para makita natin. Matagal nang ginastusan ng PNP yan. It's worth 10 million. Meron din 10 million doon sa Davao City. Meron din 10 million sa Mati. It's only me na nagpaandar yan. Me. Especially sa Davao City. Sa Davao City, January pa na turnover. Pero ayaw gamitin ng mga pulis na mga pinagtatatanggal ko. Kasi, well, dagdag trabaho eh. Masaya na sila at naniwala na sila ang magaling. Darating pa mga araw, expected na natin na itong si Basti Duterte ay lalong maggagalaiti dahil makikita at madidiscovery mga kaibigan kung ano ang mga kababalaghan na ginagawa po nila sa Davao. So ngayon mga kaibigan, bukong-buko na talaga at hindi na po maganda ang record, no? Kasi mga kaibigan, kita mo napakahabang panahon kanila pong minamanipula ang record ng Davao para pagmukhain na magagaling sila doon, para pagmukhain na sila yung lowest crime rate, pangatlo sa isa sa safest city in Southeast Asia. Yun pala puro naman pala mga peke. Diba? So, no wonder mga kaibigan na nire-report din po na palaging pong merong rape na nangyayari sa Davao. Every week po may nangyayari pong rape. At naalala po natin mga kaibigan, no? Merong yung balita na merong magjowa na pumunta sa Davao, di ba? Nagbakasyon. Pagkatapos anong nangyari sa kanila? Sila po ay sa loob ng hotel. Kahit sa hotel ng Davao, hindi safe. Di ba? At take note, mga kaibigan, 37 employee ng gobyerno yan, mga kaibigan. Yan po ay mga empleyado ng gobyerno sa opisina mismo. Diba? So, 37 po yun nagpositibo sa pulburon. At kung naalala nyo noon, mga kaibigan, panahon ng kampanyahan, yun pong napasama sa isang raid, no? Sa isang beach, mga kaibigan, na nakitaan yung mga tao doon na merong mga pulburon, may mga illegal substances. Kaso, mga kaibigan, etong assistant ba yun or basta post ko na lang mga kaibigan, no?
Tinanggal yun, panandalian na tinanggal yun ni Sara Mau. Pero mga kaibigan, ibinalik din niya nung siya ay Vice President na ng Pilipinas. No? So, mga kaibigan, ibig sabihin po mga kaibigan, talagang talamak po ang droga sa Davao. Kasi nga di ba, dumadaan po sa port ng Davao City ang mga illegal substances. At yun po mga kaibigan, di ba si dating Senator Trillanes, siya po ay nagsampa ng kaso kina Pulong Duterte, kina Mans Castro at sa iba pang mga tao dyan sa Davao, no? Na involved di umano. So, tingnan po natin kung ano po ang magiging resulta ng kaso na to. No? So, maraming po salamat. Admin Rich po, fight fake news, expose the truth.